Pati model, mag-isip ka na, pikit mo mata mo, at itaas mo ang kamay mo. Oh. At sabihin mo, Lord! Pati make ng kotse, ha? At tinitiyak ko sa'yo. Sabi, sa isang linggo may kotse ka na. Pinagmasdan ko naman yung mga sumunod na linggo. Yung iba, naglalakad pa rin. Imposible. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University at kung ikaw po ay baguhan, newcomer ka po, welcome po, tuloy po kayo. At kung ikaw naman ay returning subscriber or returning viewer, maraming salamat din po. Parte ka ng around 1.5, 1.6 million usually na mga views kada buwan po. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. Sa subscriber count naman po natin, nasa around 92,000 subscribers na rin po tayo. So maraming salamat po. Ang ginagawa po natin sa U3, tayo po ay naghihimay po ng mga argumento, nakikinig po tayo in real time ng mga religious discussions usually. Sa ating episode ngayon, it's not an exception of course. May nag-send po sa atin ng video. Ito nga po ay isang Bible exposition ni Brother Eli Soriano. Personally, hindi ko po alam kung ano po yung background po, anong topic itong discussion na ito. Ang alam ko lang po ay ito ay isang parte ng Bible exposition, which is a very popular na show format ng Ang Dating Daan. So sa konting background po sa aking pong paghihimay ng mga argumento, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano bang hinihintay natin mga ka-U3? Samahan niyo po ako. Let's go! Ito po yung tinatawag nating Bible exposition. And when we say Bible exposition, we are going to utilize the entirety of the Bible. Hindi po ba, no? Hindi a part of the Bible only. Kaya tayo po yung mag-umpisa ngayon dun sa paksa o sa topic na iminungkahi nila, magkakadugtong po yan eh. Gawin na lang nating general. Ang dun sa una, tinatanong niya kung paano tayo magtatagumpay sa ating mga adhikain sa buhay. Binigyan niyang halimbawa sa negosyo. Ngayon, yun naman sumunod na nagsasuggest, paano raw makakapartner ang Diyos kung halimbawa nga ganon, meron kang gagawin sa buhay mo. At itong ikatlo naman ay kung halimbawa, nakapagtayo ka na ng negosyo, ay paano naman yung magandang relationship ng employer at saka ng employee. This all sums up to one. Yung paraan ng Diyos sa Biblia kung paano tayo magiging matagumpay, gawin na natin general sa lahat ng ating gagawin. Kasi hindi naman negosyo lang ang, baka hindi naman negosyante yung iba rito, lalabas, hindi sila interesado doon sa pag-uusapan natin. Pero halimbawa, magtatayo ka ng negosyo o ng pamilya, mag-aasawa ka, o kaya naman magiging manager ka ng isang malaking negosyo na hindi naman iyo, o kaya naman magiging empleyado ka ng isang negosyo o ng anumang itatayo o gagawin o babalakin ng tao, paano tayo magiging matagumpay? Yan po ang ating paksa. Umpisahan ho natin agad. Ano ba ang kahulugan sa Biblia ng pagtatagumpay? Yon. Ang pagtatagumpay ba, nahuhulog lang doon sa nagtayo ka ng negosyo o anumang bagay na ginawa mo, dumami ang iyong pera, dumami ang iyong pag-aari. Yun ba ang kahulugan ng pagtatagumpay? So, kung napansin niyo po, sa kanyang speech, he was able to first define yung mga terms po na gagamitin at ginagamit sa kanyang magiging presentation, which is ang success. So, ako din personally, when he was talking about tagumpay, ano nga ba ang ibig sabihin ng tagumpay sa konteksto ng Biblia? Pakinggan nyo, basahin natin sa Lucas. Ganito po ang isang pangyayari sa isang mayaman na kung titignan mo, para bang nagtagumpay. Pakinggan nyo sa 12. Basa. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. Ba, sobra ito, no? May surplus oh. Meron na siyang bodega pero
o dumadami pa lalo, ano kaya ikagagawin ko? Wala na akong mapapaglagyan ng aking inaaning bunga. Marami na masyado. Ang kanyang problema hindi yung aanihin niya, kundi yung paglalagyan niya. Ayan. Ano nangyari? Tuloy po natin ang basa. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. Ayun. Sabi niya, alam ko na ikagagawin ko. Gigibain ko yung mga dati kong mga bangan. Yung storehouses niya, gigibain niya. Tapos magtatayo ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang aking mga inaning butil at ang aking mga pag-aari. Ano po ang nangyari? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Ba? Magpahingali ka. Mas maunlad sa Amerika ito. In fact, ang kanyang deklarasyon na nalagpasan niya yung standards of world reserves. Ang world reserves so natin is only 3 months. Yung buffer reserves. 3 months. Kasi within 3 months, nag-aani po ang mundo eh. Maaring palay or wheat. Pero siya, sabi niya, marami ka nang nakakamalig na pag-aari para sa maraming taon. Hindi months lang ang reserves nito, maraming taon. Ayan, pakiulit mo yon. Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingali ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Ayan, sabi niya sa kaluluwa niya, magpahingalay ka na, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Dahil ang dai-dai mo ng pag-aari para sa maraming taon na nakakamalig. Ano ngayon ang sabi ng Diyos? Tatapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Anong tawag mo ng Diyos? Haling. Haling. Ulit. Tatapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Ang tawag ba ng Diyos doon victorious o matagumpay? Hindi. Daing pag-aari, wala nga mapaglagyan eh. Gigibain pa yung dati para to give way for a new storehouse or new storehouses to contain all the seeds, all the grains, and all the riches that he have. Pero ang sabi ng Diyos sa Haling kanya, crazy, stupid. ikaw na hangal. Hihingin sa'yo ngayong gabi ang kaluluwa mo. Ang iniipon mo, mapapasa kanino kaya? Mag-iisip ka lang kung may asawa ka. Doon ka eh. Dahil mong maiiwan, parang yung ladwenya, napapanood nyo. Ni-interest tuloy ni Mauricio dahil sa dain ng kayamanan. Kita mo? Okay, before that mga ka-youth, hindi po ako makarelate dun sa reference din ni Brother Eli. Siguro it's a TV show. I honestly do not know. I think it's a TV series or radio series. But anyway mga ka-youth, so pasensya na po sa mga baguhan po. Ganun po talagang ginagawa natin sa Usap-Usap University. I have to pause a little bit para po ibigay po yung aking mga input dahil po katulad po ninyo, first time ko rin po napapanood yung mga videos po natin. Anyway, at the start of Brother Eli's presentation, so gusto ko yung ginawa niya na ito ay response sa request ng mga tao na kung ano yung gusto nilang mapakinig. So, sinasabi niyo dito na 3 yung ni-request nga ng crowd. Ano yung tagumpay sa adhikain, paano magiging partner ang Diyos, at ano yung tamang relationship of employer and employee. So, ang ginawa niyo, Brother Eli, ang kanyang approach dito is parang, kumbaga, all-encompassing na magko-cover ng lahat ng yon, parang in general na. And nagustuhan ko naman yun kasi tama nga din naman. Tandaan po ninyo kung ikaw po ay isang public speaker, kinakailangan mong alamin ano yung mga needs ng audience mo, but at the same time,
hindi lang iilan yung papakinggan mo, syempre. Dapat lahat pwedeng makarelate. Kaya po sa atin pong panonood ng mga Bible expositions, I do understand na hindi ito pa ang mas malalimang mga aral na tinuturo sa MCGI. I do get that. Dahil nga, kinakailangan ito. In general, yung mga itanong mo kay Soriano, mga Bible exposition, this is for public consumption. What I know is meron talagang espesyal na turo within their church. But anyway, Brother Eli was able to open up with the idea of wealth and riches of a particular person, and he's saying na sobra-sobra, para kanino yung mga inipon mo? I feel, ito yung impression ko, that the material wealth is not the real measurement for success. That's what Brother Eli will be saying. Tapos, marami ka ng pag-aari. Kanino kaya mapupunta? Pagkamatay mo, sinong magmamana? Kung namana kaya nung asawa mo, hindi kaya mag-asawa ng iba? At yung kamang magandang ibinili mo, hindi kaya iba ang makatabi ng asawa mo ron? Kaya, ikaw ang wikang haling. If you call it victory, if you call it success, or triumph, God call it. Kaya, ang pagiging matagumpay sa buhay does not depend on material wealth. Tatandaan niyo. Unang-unang inaalis ng Diyos sa atin, sa mga kumikilala sa Diyos, na ang pagiging matagumpay sa buhay ay yung pagkakamal ng maraming kayamanan. Itaas natin ngayon ang salita. Pakinggan niyo. Okay, before that, kung napansin niyo po kanina mga ka-U3, para may nablip yata, hindi ko alam kung it was intentional, but what I understand there, the word was foolish, I think. For God, it is foolish. No? Sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kita nyo, sabi ng The Master. Ang sabi ni Jesus, magmasid kayo. Tignan nyo ang paligid nyo. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Your life does not depend on your riches or what you have. Hindi. Hindi doon ang gagaling ang magandang buhay. Sa dami ng lupa, bahay, dollar deposits, wala ron. Wala ron ang buhay ng tao. Hindi rin yun ang masasabing tagumpay. Kasi yung isang taong nagtagumpay sa negosyo, na ang binpinlano sa sarili, kumain, uminom, magpahingalay, magsaya, ang tawag ng Diyos, haling. Hindi tagumpay. Therefore, the Bible teaches us another meaning of success o pagtatagumpay. Pagtatagumpay or success, hindi na pagka ikaw ay dumadami ang pera mo at ang negosyo mo'y lumalaki, pinagpapala ka ng Diyos. Kasama na nila ang Diyos, pinagpala na nila sila ng Diyos. Hindi ganon. Kaya kung halimbawa, ang tanong sa akin paano tayo magtatagumpay? Hindi lang sa negosyo, in whatever undertaking we are going to take. Anong tunay na kahulugan ng pagtatagumpay ayon sa Biblia? Marami po kasing maaaring maipakahulugan ng tao sa pagtatagumpay. Ang isang doktor na nakapasa sa board. Maaaring tagumpay. Ang isang abogadong nakapasa sa bar, maaaring masabing nagtagumpay. Ang isang abogadong nagkaroon ng isang malaking bupete o kaya ng isang malaking law firm. Ngayon, kung Biblia atin tatanungin, ano ho ba ang kahulugan ng pagtatagumpay sa Biblia? Yung pagtatagumpay, yung success, yung prosperity, yung pagpapala ng Diyos. Ano kahulugan sa Biblia nun? Pakinggan niyo ho sa 2 Juan. Ganito ang ating mababasa sa 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Papaulit ko pong basahin, Tapos,
Tignan nyo kung alin ang una. Alin ang una in priorities. Alin ho ang una? Ginhawa. Papaulit kong basahin at babasahin ko rin po sa English. Pakinggan nyo ang sinasabi. Pakiulit mo, kapatid na rin. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Sabi ko rito sa English version, Beloved, I wish above all things. Wala nang greater wish than this, di ba? Is there anything greater than this? Above all things, ang sabi ni San Juan. Si San Juan ay isang banal na lalaki ng Diyos, nakakaalam ng lahat ng kabutihang galing sa Diyos. Ang sabi niya kay Gaius, isang kapatid sa samahan o sa pananampalataya, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Minamahal ang wika niya sa Tagalog, idinadalangin ko sa lahat ng mga bagay, above all things. This is my wish for Gaius. Ang ibig sabihin ni San Juan, this is his wish that will be possible with the help of God. Kaya siya ay nananalangin eh. Alam naman natin kung kanino nananalangin ng tao ng Diyos. Siyempre sa Diyos. Sabi niya, I wish above all things that thou mayest prosper. Ayun. Yung prosperity, yung success. And be in health. Even as thy soul prospereth. Ang ibig sabihin po ni San Juan dito, dinadalangin ko sa lahat ng bagay na ikaw ay guminhawa. At bumuti ang iyong katawan. Gaya naman ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Therefore, sa state na ito, nakausap ni San Juan si Gayo, maginhawa na ang kaluluwa ni Gayo eh. Maginhawa na siya. Spiritually speaking, maginhawa na si Gayo. Pero meron pa siyang gusto para kay Gayo na sa lahat ng bagay, material yung ibig sabihin nito. Kasi nauna na yung prosperity in the spiritual eh. Kaya gusto ko sa lahat ng bagay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya ang priority ng Kristiyano ay maging prosperous spiritually. Susunod lang, secondary lang, yung pagginhawa mo sa lahat ng bagay at pati na yung iyong katawan. Because you can be ill but still prosperous spiritually. Ewan ko kung maniniwala kayo sa akin. Sometimes you can be ill. You can be incapacitated. You can be disabled, but you are spiritually healthy. Di ba? Di ba merong ganon, mga kapatid? Kaya, ang wish naman ni St. John sa kanyang beloved brother in faith na si Gaius, sana guminhawa ka sa lahat ng bagay. Okay, before that mga ka-U3, sa argumentation po, meron po tayong importante po na konsepto. Ito po yung tinatawag po na mutual exclusivity. So, anong ibig sabihin nun? Katulad ng halimbawa ni Brother Eli na pwede ka na maging physically incapacitated, your body is not in good health, pero your spirit is in good health. So, the point here, it doesn't always go. Pwede naman na hindi maganda ang kaginhawaan ng iyong kaluluwa, pero you are physically or materially rich. So, yun yung sinasabi ni Brother Eli dito. So, which is a very good element of argumentation. Pati katawan mo, gaya ng pagginhawa ng kaluluwa mo. Sa makatwid, pwedeng, doon sa tiyempo na yon, maginhawa na ang kaluluwa ni Gayo. Pero, hindi pa ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa. And that is my wish above all things. Kita nyo? Kaya alam nyo, yung success sa Biblia, hindi dependente sa malusog ka, marami kang pera, but you are spiritually poor. Ayan. Dahil si Kristo may sabi, merong mayaman pero pakinggan nyo, sa isang talata, ganito at gayon ang nagpapakayaman. Gayon nga,
ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Kita nyo, meron spiritually poor, but materially rich, wealthy. Pero sabi ni Kristo, gayon ang wika ang nagpapakayaman sa kanyang sarili, gayon man di mayaman sa Diyos. Kaya dito makikita nyo na yung term na success, prosperity, triumph, hindi ho na gigauge dun sa material things in life. Sabi nga nung isang philosopher na Amerikano, to be triumphant is to win over oneself. Ang sabi niya. Ang pagtatagumpay ay pagtatagumpay laban sa iyong sarili. Tanyo? Kaya, ang pagtatagumpay hindi nangangahulugan lang sa isang kahulugan eh. Pag ang taong makamundo o makasanlibutan ang tatanungin mo, pag sinabi niya prosperity, ang isip niya mag-isip ka na kung anong kotse gusto mo, pati color, pati model, mag-isip ka na pikit mo mata mo, at itaas mo ang kamay mo. At sabihin mo, Lord, pati make ng kotse at tinitiyak ko sa'yo. Sabi, sa isang linggo may kotse ka na. Pinagmasdan ko naman yung mga sumunod na linggo. Yung iba, naglalakad pa rin. Imposible. Pag ang pakikinggan mo yung mga pastor na yon, aakayin ka nila yung para bang sa material eh. Yung bang nakikita, yung tangible things, yun ang ipinapatanaw sa'yo, yung yayaman ka, yun ang pinapatanaw. Alam nyo kung sinong klaseng mga pastor yon? Sa Filipos 3. Okay, before that mga ka-U3. So, Filipos 3, okay, just hold on to that. Pero, na-mention na rin po natin to sa ating previous po na mga video reactions sa Amerika, especially yung konsepto nga ng the prosperity gospel. Ayan, na may mga pagtuturo sa ibang mga Christian denominations sa Amerika at na, syempre, tayo pa sa Pilipinas, gaya-gaya din natin sa Pilipinas din, na kung saan parang pribilehyo ng isang Kristiyano ang maging prosperous, ang maging financially stable. Ayan. So, yun yung kanilang paniniwala. In fact, parang birthright pa nga ng isang Kristiyano na dapat tayong yayaman dahil anak tayo ng Diyos. Yan ang kanilang konsepto dyan sa prosperity gospel. 19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kita nyo? Sabi ng Biblia, ang kanilang Diyos, tiyan. Ang kanilang kahihinatnan ng kapahamakan. Ang kanilang kapurihan, nasa kanilang kahihiyan. Kung alin yung kahiyahiya, yun ang pinagmamalaki nila, ibig sabihin. Na ang kanilang pinag-iisip, mga bagay na ukol sa lupa. Kaya matuto lang kayo makinig sa mga pastor, makikita nyo yung talagang sa Diyos at saka yung hindi sa Diyos eh. Pag dinadala ka ng pastor, puro sa panlupa, nililibang ka. Pagpapalain ka. Itaas mo ang wallet mo. Pagpapalain ka. Tsak yun. Tsak yun. Bukas. May kotse ka. Ang itinuturo sa iyo yung bagay na ukol sa lupa eh. Did he explain to you the biblical priorities of a Christian? Hindi tayo tutol magkaroon ng kotse. Di ba? Hindi tayo tutol magkaroon ka ng pera at umunlad ang negosyo mo. Hindi ako tutol doon. Ang tutol ko, na yun ang mauna sa isip mo. Hindi yun eh. Because that is not the real meaning of success and prosperity. I wish above all things, sabi ni St. John kay Gaius, that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ibig sabihin, ang priority yung soul. Yun ang inuna niya. Doon niya pinayaman si Gayo. Ang unang inasikaso ni Juan, payamanin ng kaluluwa ni Gayo. Anong klaseng kayamanan ang inintroduce ng mga apostol sa mga Christians nung araw? Pakinggan niyo po sa 2 Korinto. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay Alin yun?
na ukol sa lahat ng kagandahang loob. Tingnan nyo, pinayaman kayo sa lahat ng bagay. Ang mga Kristiyano, pinayaman yan sa lahat ng bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob. Hindi sa kasakiman pinayaman ng Kristiyano. Ukol sa lahat ng kagandahang loob. Saan yun? Puntahan natin yung 4. Na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, Alin-alin? sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman. Ayun, dun mayaman ng Kristiyano. Sa salita ng Diyos at sa kaalamang ukol sa Diyos. Yun ang priority Gusto mong magtagumpay, yun ang unahin mo sa buhay mo. Ang katunayan niyan, si Kristo nagsabi niya in a very simple manner. Matthew chapter 6 verse 33. Pakinggan nyo. Tatapwat, hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian At ang Kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang Shall be added idaragdag unto you. sa inyo. kita nyo na. So mga ka-U3, I think yung English version yung more popular, 'di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. This is such a very nice verse, and I think mas kailangan pa natin itong himayin, no? So I'm not sure if Brother Eli would give more explanation about the kingdom, ang kaharian ng Diyos. So tingnan natin. Ay, alin ang priority ng Diyos sa tao? Di ba ang priority niya yung katwiran, yung righteousness, yung kanyang kingdom, yung kanyang will, yung kanyang gustong mangyari sa atin. Tapos, and all these things shall be added unto you. Susunod Ano yung na. added? Mga ano na lang yun. Additives na lang yun. Kumbaga sa pagkain, timpla lang yun. Hindi yun ang main ingredient. Timpla lang yun. And you can do without them. Alam nyo, yung panglupa na yan, yung mga karangyaan sa buhay, ano na lang yan mga, those are yung karangyaan mga hindi necessities yan Pwede ka naman walang singsing tama? Mabubuhay ka ba ng walang hikaw? Oo. Minsan nga, mitya pa ng buhay mo yung hikaw mo Pag natin na tiyempo-tiyempo ka ng mga hold-upper makita mo, pag di tinagpas yung leg mo dahil sa hikaw mo di ba? Minsan, yung mga hinahanap ng tao, yung mga primary things in their mind, yun ang huli para sa Diyos. Sa Diyos, seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. And if you are going to examine the statement, all these things shall be added unto you, hindi naman all things na available materially on earth. Yung tinutukoy niyang all these things shall be added unto you, pagkain, pananamit, at saka yung inumin. Mga Na basic sinasabi niya necessities. dun sa mga nakaraang verses na ang mga ibunika, hindi naman nagtatanim, hindi naman nagbabangan. Pero sila pinakakain ng inyong amang galing sa langit. Ba? Hindi naman sila nagsusulid yung mga damo sa parang, yung mga liryo. Hindi naman nagsusulid, hindi naman naghahabi. Pero nakakapagsuot sila ng maringal na kasuotang higit pa sa isinuot ni Solomon sa kanyang kaluwalhatian. Ano ibig sabihin ng Diyos? You can even afford luxury. Hindi naman masama sa Christian sometimes na to afford a little luxury in life. Na halimbawa meron kang damit may konting burda para nung liryo sa parang. Hindi naman masama yun Na meron kang damit na may burda o kaya yung unan mo may burda. Hindi naman masama yun Pero hindi yun ang pangunahin. Awa na ng Diyos yun, dagdag na yun. Kumbaga sa nagtitinda, binili mo yung kanyang tinda, natuwa siya sa'yo, dadagdagan ka. Alin ang mahalaga? Yung binili mo o yung dagdag? Siyempre, yung binili, hindi yung dagdag. Mas mahalaga yung binili mo. Ganon din naman yung salita sa Biblia, idadagdag sa inyo. Kaya po, pangunahin ang alamin natin, what is the real meaning of success? Hindi pala ang pagkakamal ng kayamanan o ang pag-unlad ng isang negosyo. Maaaring nagtayo ka ng negosyo na lugi and you are still successful. Bakit? Masabihin nyo, Suriano, pwede, nagtayo ka negosyo, nalugi ka, successful ka pa. Yung pros and cons ng success. Hindi pala ang success magkamal ka ng kayamanan o dumami ang pera mo. Hindi pala yun ang tunay na success. Prosperity does not necessarily mean na marami kang pera.
O, ayan. Anong tunay na kahulugan ng success? At paano ka magiging successful? Paano ka sasamahan ng Diyos para maging successful ka? Ayon. Doon sa iyong itatayo. Kay business ko, ano man yan, maging successful ka. Kagaya ko. Masasabi nung iba, si Soriano ika bankrupt. Bakit? May utang ako sa bangko eh. Pero, am I successful in organizing these people into one? Naging instrumento ako ng Diyos para ang mga taong ito magkasama-sama, magkalapat-lapat ng kalooban, mabawasan ng drug addict, mabawasan ng lasinggo, awa ng Diyos na bawasan. Am I successful or am I bankrupt? Kasi milyones ang utang ko eh. Successful ba ako? Bankrupt ako. Tignan natin sa pananaw ng Biblia. Okay, mga ka-youth. So, dyan na naman po nagtatapos ang ating episode ngayon. As always, alam ko po ang sasabihin po ng iba, bitin. Oo nga po, mga ka-youth. Katulad nga ng nasabi ko, whether it's a 3-hour video reaction na ginagawa natin, o ito man ay isang 1-hour program or 40-minute program, so talagang laging bitin. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsama. Pero mga ka-youth, gusto ko lang po mag-share ng kaunting insight lang po patungkol po dito. Naintindihan ko po na ang sinasabi ni Brother Ellie, it's better to live simply at hindi naman masama na magkaroon ng kaunting taste of luxury. I get that. Pero it's really interesting if we talk about economic prosperity and faith and devotion. So, tinan po natin mga ka-youth, ang mga countries mostly na financially is talagang maunlad is yung mga bansa na kadalasan ay hindi ganun ka-religyoso o spiritual. So, pupunta po tayo sa Europe, you will see there na ang kanilang perspective on religion is quite different. So, maybe that begs the question, nagiging mahirap ba financially isang tao dahil sa kanyang perspective na there's a better life than this? Is it something that holds back humanity kapag tayo ay merong paniniwala sa isang uri ng relihiyon? Kasi kung titinan po natin mga ka-youth, especially po sa mga deeply Christian countries na developing countries, interestingly, so Philippines, South America, meron pong slight na correlation po diyan. But on the other hand, it's also interesting if you take a look at it that most countries na quote-unquote first world mayaman na mga bansa ay also one of the saddest places on earth. Totoo po yun. And we may find that the people na nasa developing countries ay mas masaya, mas satisfied sa kanilang buhay, mas masiyahin kumpara sa hindi. Pero yun nga, di ba? Pero yun nga, I always remember what my uncle has said before. The main purpose really of money, it's nothing more but for convenience. And I agree. It just makes our life a little bit more easier, but it's not kumbaga the end all and be all. I get that. Personally, I look at money as a way to make my family's situation better, especially na maraming needs ang aking pamilya. Pero I honestly think na marami sa ating mga relihiyon ang nagtuturo ng prosperity financially, pero hindi naman nagbibigay ng livelihood training, hindi naman nagbibigay ng pag-aaral, hindi naman nagtuturo ng tamang money management. So problematic yan kasi once you introduce just prosperity just because kayo ay may birthright, no? Katulad nga ng sinabi ko po kanina sa mga prosperity gospels po sa Amerika na sinasabi, problemado po yan dahil nagbibigay po tayo ng delusion about money. Na sinasabi nga ni Brother L, itaas niyo ang mga wallet niyo. Siyempre nagtatrabaho ka, magkakapera ka talaga. Kasi hindi ka naman tamad, di ba? Ay nako, this needs more lengthy explanation po mga ka-youthly dahil para sa akin, I agree, bitin nga yung discussion na ito. So comment down below mga ka-youthly, ano pong masasabi niyo sa pagiging Kristiyano at ang inyong relationship with money. Ayan. Kasi nga, na-mention natin in the last video, isa sa mga pinaka-common na misconceptions about money, yung saying, di ba, na money is the root of all evil. That's wrong. Dahil totoo po niyan, the love of money is the root of all evil. Pero, dagdagan pa natin yan sa Pilipinas, ano? The lack of money is the root of all evil for others to do crime. But anyway, mga ka-U3, salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pagsuporta sa U3, and I'll see you guys next time. And if you like these kinds of videos, please click subscribe mga ka-U3. Meron din po tayong video dito, meron din po tayong video dito. I-share nyo rin po sa Facebook, sa Twitter, dahil napansin ko po, konti lang po ang nagsishare. At marami tayong views, konti lang din ang nagsasubscribe. So, kailangan ko po ng tulong nyo. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.